Ngayon nga, susubukan ko na nga yung binigay sa akin ni Danny Wick na waffle maker. Eto, nagtimpla na nga ako ng mixture na gagawin kong waffle. Eto nga, ang mixture na ito ay gaya nung pancake mixture na ginawa ko dati. May video rin nga ako nun, kaya panoorin nyo na lang. Harina, baking powder, itlog, asukal at konting mantika nga ang mga sangkap na ginamit ko dito. Bali, pinaghalo-halo ko nga lang siya hanggang sa maging ganito na nga. Syempre, habang ginagawa ko nga ito, ay nilaga ko na nga muna itong hotdog na gagamitin ko. Para pag nilagay ko nga, iluto na siya. Kasi madali lang nga maluto yung mixture na ginawa natin. Bali, hinati ko nga lang siya sa gitna. Medyo marami rin kasi yung nagawa nating mixture para nga magkasya siya. Bago ko nga siya gamitin ay hinugasan ko na muna at tinanggal ko nga muna dito. Pagkatapos ko naman nga mahugasan ay kinabit ko nga rin uli. Alangan naman magluluto nga tayo, diba? Bali, isasalin ko nga muna itong mixture na ginawa ko dito, basta dito. Hindi ko nga alam kung anong tawag dyan, basta sinalin ko nga dyan para nga madali siyang mailagay dun sa molder natin. Punas nga muna ako dyan ng margarine dito sa molder natin. Pandagdag lasa at para hindi rin dumikit. Noong medyo mainit na nga at saka ko naman nga nilagay itong mixture natin. At saka ko naman nga nilagay itong hotdog na niluto ko. Medyo lagpas nga siya dito sa molder natin, kaya naman hinati ko nga muna siya. Noong nahati ko na nga lahat at saka ko naman nga nilagay itong mga hotdog. Medyo maliit lang kasi itong nabili ni Daddy Mick na waffle maker. At nagdagdag nga ako sa ibabaw nito ng ating mixture. At saka ko naman nga tinakpan na. Maghintay nga lamang tayo ng 5 minuto. Kapag luto na nga siya ay ilaw nga yung kulay green dito sa ibabaw. Bago ang lahat, magtitimpla na nga muna ako ng kape kasi bagay na bagay ito sa kape. Para sa akin ha, ewan ko lang sa inyo. Mga ilang minuto nga ay luto na nga ito kasi nga umilaw na yung kulay green sa ibabaw nito. First time ko nga lang itong gamitin kaya nga nangangapa pa nga ako kung paano siya gamitin. Nakailang salang nga rin kami dito kasi ang dami ngang mixture yung nagawa namin. Medyo kulang na nga rin yung hotdog kaya yung iba ay wala ngang laman na hotdog. Sobrang nakakatuwa nga kasi nga nakakagawa na nga ako nito. Mula nga naging nanay ako, ito lang nga yung nagiging kaligayahan ko. Ang makapagluto na dati nga hindi ko naluluto at magkaroon ng gamit dito sa bahay. Para nga sa iba ay maliit na bagay nga lang ito. Pero para sa akin ay malaking bagay na nga ito. Chika ko nga lang sa inyo, dati nga nung dalaga pa nga ako, ito yung madalas kong binibili. Kapag tumatambay nga ako nun sa Robinson, dati nga 10 piso nga isa nito. Tapos buo na nga yung hotdog na nakapaloob sa loob. Ewan ko nga ngayon kung magkano na nga ito. Kasi nga lahat na nagtataasan at nagmamahalan. Ikaw na nga lang ang hindi minamahal ng jowa mo. Char. Ay siya. Kung ano-ano naman nga yung sinasabi ko. Sa ngayon nga ay nag-e-enjoy at natutuwa pa nga ako sa paggagawa nitong waffle na ito. Next time nga, itutry ko naman nga gamitin yung ibang plate at molder nito. Habang nakasalang at hinihintay nga naming maluto ito, todo kain na nga kami. Salitan nga kami sa pagluluto niya ni Daddy Mick. Ito na nga lang yung natira sa niluluto namin. Ito naman si Shabaya ay todo arte na nga, kaya kinarga ko na. Ay siya, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Babuy!